Ayan guys, ito yung pantry namin. Okay. And guys, marami rin kasing magandang pros pag sa gabi kayo nagtatrabaho kasi yan, piling pogi oh. Pero kasi pag sa gabi kayo nagtatrabaho, at least pwede kayo gumawa sa umaga kasi lahat ng stores open. Ayan guys, oh. Grocery pa tayo, diba? SM pa yan kasi syempre bukas si SM eh. So yan yung maganda doon. Medyo bili tayo ng kain-kain na dyan kung ano-ano mo. So ayan, pang pasalubong kay Mrs. Ayan, yung car park. So alis na tayo. Hi guys, thanks so much for clicking the video. So, for today's vlog guys, pag-usapan natin ang graveyard shift, okay? How to survive graveyard shift. Kasi maraming nagtatanong before and I would like to apologize I wasn't able to address it, okay? Siguro guys, maraming newbie na nagtatanong about graveyard shift kasi honestly speaking, parang nakakatakot yung graveyard, no? Okay, kasi most of the time guys sa call center, yan yung pinaka mahirap na schedule kasi pagpasok mo sobrang queuing, di ba? Bago ka pa pumasok sa trabaho, ang hirap ng sumakay ng jeep, di ba? Hirap yung transportation. Magta-taxi ka, mapapamahal ka. Tapos pag out mo, yan na yung medyo mainit yung araw, ganon. And of course, yun na nga yung mahirap matulog. Okay? Diba? Yan yun eh. Yung mga kinakatakutan pag graveyard shift. Okay? Kasi talagang bakbakan yan eh. Normally sa call center. Lalo na sa telco. Actually, most of the time, parang lahat eh. Yan talaga yung yan talaga yung mahirap. Okay? So, ngayon guys, as a veteran, naksa, okay? Bibigyan ko kayo ng tips. Alright? How to survive graveyard shift. Alright? Ganito yan guys. Kahit na anong gawin yon, basta kayo napunta sa graveyard shift, ito tandaan nyo, talagang mahihirapan kayo for at least a month. Ilagay nyo na sa sistema nyo yan, lagay nyo na sa utak nyo yan. Walang klaseng preparation, okay? Ang makaka-prepare sa'yo, puwera lang talaga yung will mo. Okay? Kasi ang hirap talaga ng graveyard shift. First of all guys, yung body clock natin. Kasi meron tayong body clock na nagsasabi sa atin na dapat na matulog around this time. Hindi pa yan naka-imprint guys sa system natin. Bilang tao, hindi pa yan naka-imprint. Okay? Papalo yan pag at least 1 month kasi papasok na yung survival instinct ng katawan mo that you have to adjust. Okay? So yan yun guys, 1 month talagang wala kang magawa. Now, somehow, anong mga ways ba yung magandang gawin para at least ma-soften mo yung change ng body clock mo. Paano mo at least may maitulong ka sa katawan mo. Okay? Ngayon, magandang tanong yan. Ngayon, ito ang answer ko dyan guys. Okay? Tandaan nyo, tayong mga tao, talagang natutulog tayo madilim. Okay? So, kung ikaw, nandun ka sa kwarto mo, matutulog ka, try your best na mamimik mo yung madilim kesa bumili ka ng something na ipantatakip mo, makapal na kortina, ganyan. Lagyan mo ng exhaust fan para at least kahit na nakasara lahat, may lumalabas na hangin. Okay? Kung afford mo naman si aircon, why not, di ba? Or if not, at least medyo malakas-lakas na electric fan. Okay? Alam niyo na yan, ibig sabihin, di ba? Okay? Ang pangalawa naman guys, dapat at least yung hindi maingay. Kasi pag maingay, alam mo na, hindi paano ka makatulog. Nagpe-pretend ka ng gabi. Di ba? O yun na, yung mga basic yun. Okay? Ngayon, ano yung mga medyo advanced level na? Okay? Mga advanced kasi ganito guys. Turuan ko kayo Kunyari, lumabas ka ng 10 o'clock ng maga, no? Ito na, padilim na. Painit
mainit na kasi mag-alas 12. Alam mo naman, mainit mag-alas 12 sa Philippines, di ba? So, ang gawin mo, guys, huwag ka kagad matulog. Iyan ang mga diskarte dyan. Huwag ka muna matulog. Okay? Pagdating mo sa bahay nyo, as much as you can, try to read books. Okay? Gisingin mo yung sarili mo. Okay? Iba nga dyan, nag-workout ako. Mag-workout ka. Diba? At least, pawisan ka, mapagod ka. Later on, aantukin ka. Okay? So, bigyan mo yung sarili mo, timingan mo na at least gising ka, at least 3 more hours, para at least meron ka pang another 7 hours na matulog. Or at least 6 hours, guys. 6 hours, matindi na yan. Kung makatulog ka ng 6 hours, 5 hours, passing grade na yan. Okay? Kasi mag-a-adjust na yung katawan mo eh. Okay? Yung sinabi ko kanina, yung survival instinct mo, kaya na yan ng 5 hours. Tapos, before you know it, guys, nag-a-adjust ka na pag rest day, grabe ka na matulog, kasi bumabawi yung katawan mo. Yan siguro yung sinasabing bumabawi yung katawan. Okay? Ngayon, that's it, di ba? O, nakakatulog ka. Ano pa ba yung mga pwede mo maitulong? Meron pang dalawa. Guys, pag matutulog ka na, ito, secret to okay? Uminom kayo ng warm milk. Yan. Pangit pakinggan maglalaki, di ba? Parang ito, inom mga gatos, tanda mo. Kasi, guys, scientifically, nakaka-trigger yung gatas ng antok. Okay? Scientifically yan, hindi naman lahat, nag-a-apply yan sa lahat, but scientifically proven na nakaka-antok ang milk. Okay? So, gawa ka ng isang baso, that's it, maybe. Tapos, inumin mo. I'm sure it can help out matulog. Okay? Now, ano pa yung isa? Paggising mo na sa umaga, guys, di nagising ka na, no? Okay, you have your coffee. Try to take vitamin C. Yun. Vitamin C. Kasi, pag nagba-vitamin C ka, tinutulungan niya yung katawan mo mag-metabolize ng carbohydrates and all that. So, malakas ka. Parang ganon. Okay? So, that's it. Pansit. Okay? Medyo mahaba na yung vlog ko. Maybe kung may questions kayo, guys, o kung nagugustuhan nyo yung ganitong topic, comment down below. And huwag kayong nahiya. Ano bang tatawag sa inyo? Ano na lang siguro, no? Mga ka-teammates, yan, di ba? So, starting today, mga ka-teammates, okay? So, that's it. I'll see you again in the next vlog, and bye for now.